Magandang araw po sa ating lahat. Magandang araw po sa ating Panginoon. Unang-una po sa lahat, ako nga po pala si John Robin Medina at ngayong araw po ay samahan ninyo akong pagbulay-bulayan ng mga salita ng ating Panginoon. Pero bago po tayo magsimula, simulan po muna natin ito sa isang taimtim na panalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po ako sa mga biyayang ipinagkakaloob niyo po sa akin sa araw-araw. Nagpapasalamat po ako sa araw na to na panibagong araw na binigay niyo sa akin upang papurihan ka at pasalamatan ka sa lahat ng oras at pagkakataon. Lord, humingi po ako ng kapatawaran sa mga kasalanang aking nagagawa. Naway mailayo mo po sa akin lahat ng mga tukso at kapahamakan na bumabalot sa aking paligid. Protektahan mo po ako, Lord. Gabayan mo po ako palagi. Lord, kayo na po ang manguna sa akin ngayong araw. Itago mo po ako sa iyong likuran. Naway ang iyong pangalan ang siyang maitaas sa araw na to. Lord, humihingi po ako sa inyo ng gabay. Humihingi po ako sa inyo ng wisdom at knowledge upang mas lalo ko pa pong maintindihan at maunawaan ang iyong mga salita. Tulungan mo po ako, Lord, na may apply ko ito sa aking pang-araw-araw na pamumuhay. Lord, nililift up ko po yung family ko na sana yung relationship po namin maging mas lalo pang matatag. At nililift up ko din po yung girlfriend ko na ingatan mo po siya palagi sa lahat ng kanyang pupuntahan. Dito po ang aking samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. At muli, magandang araw po sa ating lahat. At ang topic po natin ngayon sa ating devotion ay ang presence, practice the presence of God. At ang ating versikulong pag-aaralan ngayong araw ay ang Exodus chapter 33 verse 14 to 15. Sinasabi dito, "The Lord replied, 'My presence will go with you and I will give you rest.' Then Moses said to him, 'If your presence does not go with us, do not send us up from here.'" O sa Tagalog naman po, "Sasamahan ko kayo at bibigyan ko kayo ng kapayapaan," sagot ni Yahweh. Sinabi ni Moises, kung hindi ninyo kami sasamahan, huwag na po ninyo kaming paalisin dito. Sapagkat kung hindi kayo sasama sa amin, paano malalaman ng lahat na kami po ay inyong kinalulugdan? Kung sasama kayo sa amin, maliwanag na kami na iiba sa lahat ng mga bansa. At yun lamang po para sa ating bersikulo at pupunta naman po tayo sa ating teachings ngayong araw. Unang-una, we must move only under God's favor. Kapag tayo po ay may lakad, may biyahe, may mga desisyong gagawin, siguraduhin po natin na meron itong basbas o pabor ng Diyos. Magpasakop tayo sa ating Diyos. Ang bawat aksyon o desisyon ay dapat ipasailalim sa kanyang kalooban. Ipagsaalang-alang natin ang lahat ng ating mga plano, ang ating mga desisyon sa ating Panginoon dahil siya ang nakakaalam kung ano ang makakabuti at kung ano ang makakasama sa atin. Humingi tayo ng gabay, humingi tayo ng patnubay mula sa Diyos upang matiyak na ang ating mga hakbang ay nasa tamang landas at ayon sa kanyang layunin para sa atin. Kalawa naman po para sa ating devotion ngayong araw, we owe success to God's empowering presence. Kapag may achievement tayo, huwag natin iisipin na dahil yun sa pansarili nating kakayahan o abilidad. Lagi nating iisipin o lagi nating i-lift up yung pangalan ng ating Panginoon na lahat ng achievement natin ay dahil sa ating Panginoon at wala nang iba.
nangangahulugan din ito na ang tagumpay na ating natatamo ay hindi lamang resulta ng ating, yun nga, gaya ng sinabi ko kanina, hindi ito resulta ng sarili nating pagsisikap, kundi dahil din sa tulong at kapangyarihan ng ating Diyos. Sa bawat hakbang natin patungo sa tagumpay, ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng lakas, kaalaman at gabay. Ang presensya ng Diyos sa ating buhay ay nagbibigay sa atin ng mga kakayahang higit sa ating sariling kapasidad. Ang pagkilala sa Diyos bilang pangunahing pinagmumula ng tagumpay ay nagpapakita ng pagpapakumbaba at pasasalamat. Sa huli, ang ating tagumpay ay isang patunay na ang Diyos na naggagabay at nagtutustos ng ating pangangailangan upang tayo ay magpatagumpay. Sa ikatlo at ikauli naman natin katuruan ngayong araw, we seek God's presence as the ultimate goal. Ang pahayag na po na to ay nangangahulugang ang pangunahing layunin ng ating buhay at espiritual na paglalakbay ay ang magkaroon ng malapit at personal na relasyon sa ating Diyos. Ang paghahanap sa presensya ng Diyos ay itinuturing na mahalagang layunin. Higit pa to sa lahat ng iba pang material o pansamantalang tagumpay dito sa mundo. Ang pagkakaroon ng Diyos sa ating buhay ay nagbibigay ng tunay na kasiyahan at kapayapaan at nagiging gabay sa ating mga desisyon at pagkilos. Ang pagtutok sa presensya ng Diyos ay nagsusulong ng mas malalim na pag-unawa sa ating sarili at sa ating layunin sa buhay. Sa ganitong paraan, ang relasyon natin sa Diyos ay nagiging sentro ng ating espiritual na paglalakbay at personal na pag-unlad. At yun lamang po para sa ating katuruan ngayong araw. Ngayon naman po ay pupunta tayo sa last part ng ating devotion, which is ang application. Unang-una, pursue a decision aligned with God's will. Gawin natin bago tayo mag-decide, bago tayo maglakbay. Siguraduhin muna natin na pinupursue natin o hinahanap natin yung mga desisyon natin sa buhay na naka-align ito sa God, na naka-align ito sa will ng ating Panginoon. Kasi kapag hindi natin naramdaman yung Espiritu Santo o yung Diyos na kumikilos sa atin, mas mabuti pang wag na natin ituloy yung mga plano natin. Hayaan natin ang Diyos ang masunod. Ipagkatiwala natin lahat sa Diyos dahil ang Diyos ang may alam kung ano ang makakabuti at makakasama sa atin. Sa ikalawa naman, pursue success for the glory of God. Huwag po natin i-pursue yung success para sa fame o sa kasikatan. I-pursue po natin yung success para sa ating Panginoon, sa ikali-lift up ng pangalan ng ating Panginoon. At ang panghuli sa ating application, pursue God's presence for true fellowship. Yun nga, lagi natin i-pursue, lagi natin hingin yung presensya ng ating Panginoon para sa totoong pagpupuri at pag-aalay ng ating panalangin. I-pursue natin na lagi nating i-seek out natin yung ating Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin at pag-worship sa Kanya, pasasalamat sa Kanya. At yun naman po para sa ating daily devotion, naway tayong lahat po ay may nakuwang aral at may apply po natin ito sa ating buhay. Yun lamang po. Maraming salamat po.